Breaking news po. Grabe. Sumambulat at sumabog itong si Chavit Singson. Grabe ang kanyang isisiwalat. Magigimbal kayo at kikilabutan po kayo. Ang dami rin niyang kasama, mga kababayan. Mga Marines, mga retired general. Halaka. Ano kaya ang kanyang mga pasabog? Dito po, kanyang babanatan po si BBM. Na tila may sakit na makakalimutin. May Alzheimer na ito. Hindi na alam ang ginagawa. Halaka. At tumindi pa. Nang tumindi ang korupsyon. Mas malala pa sa tatay. Halaka, mga kababayan. Ito na ang kanyang mga ibubulgar. Nako po. Ngayon nyo lang maririnig, mga kababayan. Nakakagimbal ang kanyang mga pasabog. Ito na po. Paano niya sasabihin? Nako, kayo ang mag-react dito. Magugulat po kayo. Ito po. To show, being the president, you show transparency, accountability, honesty, para maniwala ang tao. Nako po. Nakakagulat po. Para maliwala ang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good. Tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocosur. So ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kako nga sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din Ilocos Norte, tapos si Linto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, nakita nyo, mga kababayan, wala na pong flood control na investigasyon. Talagang kinalimutan na ni Ping Lacson, Erwin Tulfo, Tito Soto, ang flood control issue. Nako po, nakakagalit po ito. Ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Ay, hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record, ang tatay nila ang sama pangalan. Akala ko, lilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na, presidente muna, but at that time, walang tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice. Protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Nakita nyo po, mga kababayan, nasa Guinness Book of Record ang kanyang tatay na si Apo Lakay.
na nananalaytay sa kanyang dugo. Ngayon, mga kababayan, masahol pa sa kanyang ama ang nangyari na korupsyon na triple ang graft and corruption sa gobyerno ngayon. Tapos ang nangyayari, puro pagtatakip. Nakikita niyo naman at ramdam niyo po ang tunay na katotohanan. Ang ICI, tinatago ang tunay na issue. Ayaw buksan sa publiko ang investigasyon na ito. Gusto nilang itago sa publiko ang tunay na nangyayari. Anong malay namin kung anong pinag-uusapan nyo dyan? Anong malay ng publiko kung may makukulong o wala? Puro kayo. Kwento, tago. Kaya yung flood control issue nawala na. Diyos ko Lord. Nanggigigil ng tao. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So, all the way, tinuruan ko. Pera, lahat, nagkakawa ng kontribusyon. So, nakalimutan ako, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulo ako. Yung mga mayors naman, maraming problema bawat there are 1,500 municipalities. Halos lahat na siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagantay ako ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farmers Market Road? Bakit pinaibisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ayan nga yung issue mga kababayan. Marami pong ghost project sa Ilocos. Na balwarte ni BBM at Sandro Marcos. Kaso, hindi nila pinaiimbestigahan. Kaya nila tinigil ang flood control issue na ito dahil nga sa mga balitang ito na talagang meron silang tinatago. Yan po yung mga kumakalat po na circulation ng balita sa social media. So si Chavit Singson sumabog na. Dating number 1 supporter ni BBM po ito. Saksi po ako mga kababayan nung campaign. Kasama po tayo sa bawat lugar na pupuntahan ni Sara at BBM nung eleksyon. Kung saan man lumilipad din tayo. Sarili kong budget din ang ginagasto ko. Bayad sa eroplano. Pagkain. Tutuluyan kung saan man. Sa Palawan man yan, sa Bicol man yan, sa ibang bansa man yan. Kasama din tayo, kasama ni Chavit. Pero kanya-kanyang baon tayo kasi yun po yung ating suporta noon. Pero ngayon ang nangyari. Akala po natin magiging maganda ang sitwasyon ng Pilipinas. Pero anong nangyari? Sarit-saring mga anomalya, mga korupsyon ang nangyayari. Ay nako po.
Ngayon, ako pa binibitangan ngayon. Wala kaming project ni Diskaya ron. Wala kaming... sa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Oh, si Chavit Singson na nagsabi, diversionary tactic. Papaikutin ng mga Pilipino para maitawid, malinlang, maloko, para kalimutan ang issue ng tunay na balita, tunay na reklamo ng bayan sa korupsyon ng flood control. Anong ginagawa? Farm to Market Road, Parmali, Sal and Sara. Yari na mga kababayan. Grabe ang orchestration, formation, organization. Grabe ang sindikato ngayon mga kababayan. Magugulat po kayo. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. Yari. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Naku po. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. So, yun po mangyayari sa atin. O di nila ayusin. Matindi pa naman itong si Chavit Singson. Pag nagsalita ito, sinusunod po ng tao. Malakas ang impluwensya nito. Mga kababayan, malaking tao itong si Chavit Singson. Pag ito nagsalita, mga kababayan, grabe, napaka-impluwensya niya. Nako po, tama ang kanyang sinasabi. Para malihis ang tunay na issue ng flood control, kung ano-ano ang ginagawa para pagtakpan, makalimutan ng tao. Pero sabi nga, hindi na, not this time. Hindi ngayon, kasi lahat nasaktan ng mga Pilipino. Governor, in your opinion, ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, pangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportan natin, dahil future ang mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila.
Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, anong basa mo sa military at sa police? Military at police, anong basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? hindi, meron akong ano dito. Mabubuti natin yung... Pati military, police na. Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Ito na yung ebidensya. Hala ka. Sino sa inyo ang sumama sa rally September 21? Nandun ba kayo? O nasa bahay kayo, nanonood ng Netflix? Ha? Hello? Yung sinasabi yun, yung September 21? Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadali ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang nung 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa tabi, sa... Di ba mga kababayan, parang sabi ni Manang Claire, ewan ko ha, kung narinig nyo at napanood nyo, parang sedition daw yun yung ginawa ni, ni Chavit Singson sa panawagan sa kabataan. Ito yung sabi ni Manang Claire, na talagang nanawagan daw si Chavit Singson, tinawagan daw niya yung mga kabataan na mag-rally laban sa gobyerno, mga kababayan. So, ano masasabi nyo dito? So, tuloy pa natin. Naku po, mainit po ito. Talagang umiinit ang labanan. Ako. So, doon ko lang pinaki yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano siya sabi. Bumalik. Naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Hala ka. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. Sila pala nagbayad. So, ganun ang nangyari nung 21. Grabe, no? Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide thus civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say
that the AFP is the protector of the president and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung presidente. Yun ang nasa konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa konstitusyon, protect the president. Hindi po. You should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na Napoles, sinong nakulong? Si Napoles. Yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. So yan yung mga balita mga kababayan ako. Ang daming pasabog ni Chavit Singson dito. Yan po maiinit na issue ngayon. Hindi talaga lumalamig ang usapin ng taong bayan laban sa korupsyon na ito. Mga kababayan, isang like, isang share po at isang subscribe tayo para dumami tayo. Mas marami, mas maganda para mas maraming nagkokomento. Mabuhay! Ako si The Wonders Philippines, ang inyong kaagapay, kasama sa issue ng mga politika, issue ng mga problema, ng mga usap-usapan na balitang-balita na ibabalita natin. Mabuhay po. Salamat.